Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So sa video po na ito ay bali update lang po tayo dito sa aming tanim na atsal. At ngayon lang po tayo nakapag-update nito guys. Gawa po ng lagi po kaming busy dito po sa aming pag-alaga. Dahil yun, mainit pa rin dito sa amin. Yan, meron pa kami ditong maliit na inalagaan at dito rin po sa pinag-harvestan po namin sa ngayon. So update po tayo dito guys, no. Ito guys, nakapag-harvest na po kami nito ng 6 harvest. Ayan. So sa first harvest po natin hanggang 6 harvest po ay ngayon lang po tayo nakapag-upload na video. Pero babawi po tayo sa susunod guys kapag meron po tayong oras na wala po tayong ginagawa. Yan. So sa atin pong 6 harvest nito guys ay halos naubos na po natin yung bunga niya dito sa baba. Yan, titingnan po natin yung kanya pong bunga dito sa baba guys. Ayan. Dito sa pinaka-ibaba guys ay wala na po tayo makikita dyan na bunga. Dahil naubos na po namin sa pag-harvest. Hanggang 6 harvest lang po guys ay naubos po yung bunga niya dito sa baba. Ayan. Siguro pag hindi po siguro masyadong mainit, hindi po sana ito sisikan fruiting guys. Tuloy-tuloy lang po yung pagbuo niya ng bulaklak dito sa taas para magiging bunga. Pero ito sa ngayon po ay yung andyan pa yung mga bunga dito sa baba ay masyado na pong mainit hanggang ngayon. Kaya yung tanim po namin guys ay nung nagpapalaki pa lang siya ng bunga niya dito sa baba, nag-stop muna siya sa pagbuo po ng bulaklak at para magiging bunga dito sa taas. Bali humihinto po siya guys nung time na meron pa siyang bunga dito sa baba. Ganyan po yung atsal guys, base po sa kalaman ko dito sa pagtatanim po namin ng atsal kapag masyadong mainit. At pwede rin kapag lagi na lang po din na umuulan. Ganyan din po yung atsal. Bali nagpo-focus muna siya dito sa baba. Bali pinapalaki muna niya yung kanyang mga bunga. Tapos pag na-harvest na po yung bunga dito sa baba, tsaka siya magbubuo ng panibagong bulaklak at para magiging bunga. Kaya sa ngayon guys ay ganito po yung nangyari po dito sa aming tanim. Dahil sa mainit na po yung panahon, ayan, nagsisikan fruiting po yung aming tanim guys. Sa next harvest po namin dito guys, yun na po yung pang 7 harvest po namin dito. So for sure konti na lang po yung harvest po namin dito guys sa 7 harvest po namin. Pero okay lang po yun guys dahil pag ito na po yung ma-harvest natin ay siguro ay marami-rami din to. Dahil sa nakikita ko po dito guys sa kanya pong sikan fruiting, mas marami po yung nabubuo niya na bunga dito sa taas compare po dito sa na-harvest po namin dito sa baba. Kaya dito guys ay tuloy-tuloy lang po yung pagdilig po namin dito sa lupa. Ayan. Yung dahon po nito guys at sa ngayon po ay okay naman po siya, hindi siya ganong
natamaan po ng mga insekto dahil lagi naman po kami dito na nag-spray ng pang-control po natin. Meron po itong mga insekto guys na ginagamot po namin. Ito, yung mga mites, yan po yung kinokontrol po namin sa ngayon guys. Pero sa nakikita ko po sa ngayon ay unti-unti na po na bumabalik yung magandang talbos po nitong aming tanim. Ayan. So kung makikita nyo po guys ay marami po yung bunga niya dito sa taas. Yung mga maliliit na bunga. Sayang po ito guys kapag hindi po natin ito inalagaan. At sa ngayon guys, dito po sa amin ang bili po nitong aming tanim ay nasa 50 per kilo na lang po. At lagi po tayong nagdidilig. Yung first harvest lang po namin dito guys, yung medyo mataas ng kunti yung presyo dahil yung first harvest po namin guys ay nasa 120 per kilo po yung bili ng buyer po natin. At sa ngayon po ay ayun, bumabagsak na naman dahil marami pong nagtatanim ngayon ng atsal. Dito po sa kanyang ilalim guys, kung makikita nyo po yung kanya pong pinakapuno ay may kalakihan na rin. Ayan. At sa nagtatanong po sa atin dyan kung nagpo-pruning po ba tayo, ayan, hindi po kami dito nag-pruning. Yan, kahit matanda na po yung aming tanim, kahit dahon po dito sa ilalim ay hindi po namin yan tinatanggalan. Depende na po yan sa atin guys dahil meron din pong mga kapwa po natin ka-farmer na mas gusto nila na tanggalin yung mga dahon dito sa baba o kaya yung kanya mga side shoots ay tinatanggal. Kayo na pong bahala guys, pero dito po sa amin ay hindi po talaga kami dito nag-pruning. Dito nga kapag nagdidilig po kami dito, yung kasamaan po namin dito na nagdidilig ay sabi niya po ay mas maganda po kung tatanggalin yung dahon dito sa baba. Ang sabi ko po ay okay lang din po yan na meron lang pong mga dahon. Kaya ito guys ay hindi po natanggalan ng dahon. Dahil ito ay mahirap talaga ito kapag nagdidilig po tayo dahil kung makikita nyo guys ay nakaharang po siya sa butas dito sa plastic mulch dito sa pinakapuno po nitong ating tanim. Yan, mahirap po yan na papasukin po natin yung tubig dyan sa loob kapag mayroong na kaharang dito sa butas. Pero ito guys, pinagtiyagaan lang po namin na mapasok po namin yung tubig dyan sa loob na hindi po namin tinatanggalan ng dahon. Sa bawat kapwa po natin ka-farmer ay meron po yung iba't ibang diskarte po ng pag-alaga po nitong atsal. Yan, may kalakihan na rin po yung puno niya guys. Next week po nito guys ay magtatali po kami ulit dito. Ang paglagay po namin dito ng trellis guys ay pang 3 beses na po yun.
Dahil yan, makikita nyo po sa pinakaibaba guys ay ito po yung kinakabit namin na twine. Ito po yung astrobag. Yan. Ito guys ay napakahaba po ito dahil yung isang roll po nito guys, yung isang rolyo po nito ay nasa 2,500 meters yung haba po nito. At yung pangalawa po namin na kabit guys, ito po yung banana twine. Ayan. Bali dalawang kabitan pa po kami dito ng trellis guys. Pangatlo po yung pang next week namin na pagkabit dito. Dahil yan medyo mataas na din. Nandito lang po yung twine natin. At dyan hanggang taas. Dito po sa mainit po na panahon guys, base po sa kaalaman ko, pag medyo bata pa yung ating tanim ay maganda pa yung kanyang bunga at medyo may kalakihan pa. Pero pa ganito na po na medyo matanda na po yung ating tanim, hindi na po ganong lalaki yung kanyang bunga. Pero meron din po tayo dito na ini-spray na para mapalaki natin ito. Pero hindi po siya gaanong katulad kapag medyo bata pa yung ating tanim. Yung kanya pong bunga ay malaki at quality. Pero pa ganito guys na mainit, at lalong-lalo na po kapag lagi po na natutuyo yung lupa, yung bunga po ay medyo maliit. Hindi po katulad na kapag nagtanim po tayo na merong ulan. Basta hindi po laging umuulan, basta merong ulan na time na magtanim po tayo guys ay maganda yung bunga. Kahit ganito na po siya katanda, malaki yung kanyang bunga. Dahil sa tag-init kasi guys, base po sa nakikita ko ay mataas yung time nitong atsal na nadadaan po siya sa stress. Sa gabi lang po yung kumbaga pahinga niya. Dahil kung mainit po yung panahon natin guys, simula 9 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock in the afternoon ay nakaganyan lang po yung dahon niya kapag mainit. Sa gabi lang po maayos tingnan yung kanyang dahon. Kaya siguro yung kanyang mga bunga ay maliliit. Pero hindi na po yan maiwasan guys. Ayan yung pag-harvest po natin dito sa kanyang second fruiting guys ay sa tingin ko po dito ay medyo marami-rami din po yung harvest natin dito. Ayan, kung makikita nyo po guys ay quality din po yung kanyang bunga sa itaas. Yan pati dyan sa kabila. Ngayong gabi po guys ay magdidilig po kami dito ulit. Yan. Natutuyo na naman yung lupa. Yan, meron na po na malapit na po siya na masira guys. Kapag hindi po natin ito tinalian ay yan, mapuputol po yung pinakapuno niya po dito guys. Kapag hindi po natin yan na talian. Ito guys ay next week pa po kami dito magkakabit. Ayan, makinis pa po yung kanyang bunga guys.
Dito po sa kanyang ilalim po nitong dahon guys ay maganda pa po siya sa ngayon. Kahit naka 7 harvest na po kami dito, I mean 6 harvest, ay malinis pa po yung kanyang dahon. Yan. Kahit mura po ngayon yung atsal guys ay pinagtiyagaan lang po namin ito na alagaan. Baka sakali po na tataas ulit yung yung presyo guys ay makabawi po tayo. Dahil sa ngayon ay magastos po itong atsal guys, lalong lalo po kapag lagi po tayong nagdidilig. Ayan, marami po yung kanyang maliliit na bunga. Shoutout nga pala sa ating subscriber kay Freeland Bacos. Ayan, shoutout sa iyo boss. Pati na rin po sa ating mga bagong subscriber dyan at sa ating mga solid na subscriber. Yan, shoutout sa iyo mga boss. At bali yan lang muna sa ngayon guys. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated dito po sa ating atsal. Para lagi po kayong updated guys kapag meron po tayong video na ina-upload. Pati na rin po sa pag-alaga po nitong atsal. Yan guys, maraming salamat po.